Aquarius, napapansin mo ba ang mga kakaibang palatandaan nitong mga nakaraang araw? Pare-parehong numero, parehong panaginip, parehong damdamin na paulit-ulit bumabalik. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ito aksidente, kundi mga mensahe mula sa universo na nakalaan lang para sa'yo? Ito ang pagkakataon mo para tuklasin kung bakit patuloy kang sinusundan ng mga palatandaang ito, at kung paano nila kayang buksan ang pinto tungo sa pag-ibig, pera, at tadhana. Huwag mo silang ipagsawalang bahala, dahil kahit isang maliit na palatandaan ay maaaring magbago ng buong hinaharap mo. Manatili ka, Aquarius, at sabay nating tuklasin ang lihim na maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Aquarius, matagal nang bumubulong sa iyo ang universo, pero tunay mo ba itong pinakikinggan? Yung paulit-ulit na numero na nakikita mo sa iyong telepono, mga panaginip na parang totoo, at biglang kilabot na dumadaloy sa iyong katawan, hindi yan basta pagkakataon. Mga palatandaan yan. Mga mensahe. At hinihintay nilang mapansin mo sila. Dito sa Pilipinas, marami ang naniniwala na walang nangyayari ng walang dahilan. Bawat maliit na detalye, mula sa isang paru-parong biglang dumapo sa tabi mo, hanggang sa kantang paulit-ulit mong naririnig, may nakatagong kahulugan. At para sa Aquarius, mas matindi ang mga palatandaang ito, dahil ang iyong espiritu ay malalim na konektado sa mga bagay na hindi nakikita. Sa video na ito, ating ilalantad ang katotohanan sa likod ng mga palatandaang sumusunod sa iyo. Malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, bakit sila nagpapakita, at paano kanila madadala sa biyaya ng pag-ibig, pera, at tadhana. Ang kalikasan ng mga palatandaan at pagkakasabay, bahagi 3. Aquarius, magsimula tayo sa isang napakahalagang bagay. Ang universo ay hindi nakikipag-usap gamit ang mga salita, nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng mga palatandaan. Kapag ikaw ay nananalangin, umaasa, o tahimik na humihingi ng gabay, hindi laging dumarating ang mga sagot sa malinaw na tinig. Sa halip, dumarating ang mga ito sa mga pattern, sa mga simbolo, sa mga pagkakasabay na tila pangkaraniwan, ngunit may dalang pambihirang kahulugan. Napansin mo na ba kung paanong may mga sandali na tila sobrang perpekto para sabihing aksidente lang? Tulad ng maiisip mo ang isang taong matagal mo nang hindi nakausap at bigla siyang magpapadala ng mensahe. O kaya ipagtingin mo sa orasan at paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, 3 oras 33 minuto, hanggang sa parabang sinisikap ng universo na makuha ang iyong atensyon. Ito ang tinatawag nating synchronicities. Ito ang tulay sa pagitan ng iyong panloob na mundo at ng mas malaking enerhiya na gumagabay sa iyong tadhana. Patunay ito na naririnig ang iyong mga panalangin at ang iyong buhay ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kaya mong maisip. Para sa marami sa Pilipinas, hindi na bago ang mga pagkakasabay na ito. Matagal nang naniniwala ang ating kultura sa mga palatandaan. Lagi nating naririnig sa ating mga nakatatanda na ang panaginip ay hindi lamang basta panaginip, kundi mga mensahe mula sa espiritual na daigdig. Ang paru-parong pumapasok sa bahay ay maaaring senyales na ang isang mahal sa buhay na pumanaw ay dumadalaw. Ang tilok ng manok sa hating gabi ay maaaring magpahiwatig ng isang di inaasahang pangyayari. Maging ang pagkakita ng barya sa daan ay madalas ituring na biyaya mula sa universo, paalala na malapit na ang kasaganaan. Ngayon, Aquarius, bakit napakalakas ng mga palatandaang ito para sa iyo? Sapagkat ang iyong kaluluwa ay likas na nakatutok upang mapansin ang mga ito. Hindi ka katulad ng iba, malalim kang makaramdam, malalim kang magtanong, at nakakakita ka ng kahulugan kung saan ang iba ay nakikita lamang ang pagkakataon. Habang may ilan na tatawa at tatawagin itong pamahiin, sa puso mo'y alam mong may mas malaki pang nagaganap. At tama ka. Ang katotohanan ay walang mga aksidente. Bawat palatandaan ay bahagi ng mas malawak na disenyo. Ang tanong ay kung ipagsasawalang bahala mo ba ang mga ito o makikinig at hahayaan mong gabayan ka. Isipin mo ito, kung patuloy mong nakikita ang parehong numero, maaaring ito ang paraan ng iyong mga anghel para ipaalala na may pagbabagong darating. Kung paulit-ulit mong naririnig ang parehong pangalan sa iba't ibang lugar, maaaring ang taong iyon ay may papel sa iyong tadhana. Kung patuloy kang nakakaranas ng mga pagkaantala, baka pinoprotektahan ka ng universo mula sa isang bagay na makasasama. Ang synchronicities ay paraan ng universo para sabihin, narito ako. Naririnig kita. Magtiwala ka sa landas na nililikha ko para sa'yo. Aquarius, ito ang dahilan kung bakit sinusundan ka ng mga palatandaan. Hindi dahil malas ka.
Hindi dahil basta na lang nagkataon, kundi dahil ginagabayan ka. Bawat balahibo, bawat kanta, bawat paulit-ulit na numero ay paanyaya upang magtiwala. At kapag nagsimula kang magbigay pansin, mapapansin mong may mahika sa lahat ng ito. Ang mga palatandaan ay hindi lang basta nagpapakita, nagsisimula silang bumuo ng isang kwento. Isang kwentong nagtutulak sa iyo tungo sa iyong kapalaran sa pag-ibig, sa trabaho, sa pamilya, at sa kayamanan. Kaya sa susunod na makita mo ang 11 oras 11 minuto sa orasan, huwag mo itong ipagkibit balikat. Sa susunod na managinip ka ng tubig na umaapaw, huwag mo itong baliwalain. Sa susunod na may estranghero na magsabi ng mga salitang tila para sa iyo lamang, huminto at magnilay. Ito ang mga synchronicities at sila ang iyong kumpas. Sa paglalakbay na ito, Aquarius, hindi ka naglalakad ng mag-isa. Kasama mo ang universo. At ang universo ay patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan, ng mga pattern, ng mga pagkakasabay, hinihintay ka lang na buksan ang iyong mga mata at makinig. Aquarius, pagkatao at espiritual na sensitibidad. Aquarius, halina't lumalim tayo sa kung sino ka at bakit ikaw ang pinipili ng universo na higit na makapansin ng mga palatandaan kaysa sa iba. Ikaw ay kilala bilang visionary ng zodiac. Taglay mo ang enerhiya na nauuna sa panahon. Habang karamihan ay nakatuon lamang sa kasalukuyan, palagi mong nadarama ang hinaharap, iniisip ang mga posibilidad, at nararamdaman ang mga hindi nakikitang hibla na nagdurugtong ng mga pangyayari. Kaya naman malinaw sa iyo ang mga synchronicities, paalala ito na tama ang iyong kutob, na ang hinaharap na iyong nararamdaman ay unti-unti nang nabubuo sa harap mo. Mga pangunahing katangian ng Aquarius. Kilala rin ang Aquarius bilang tagapagdala ng tubig, nagbubuhos ng karunungan at lakas ng buhay para sa mundo. Kahit hindi mo laging namamalayan, madalas ikaw ang nagiging gabay sa mga tao sa paligid mo, sa pamamagitan ng iyong mga salita, mga ideya, o kahit ng iyong presensya. At dahil sa kaloob mong ito, madalas unang ipinadadala ng universo ang mga palatandaan sa iyo, upang maging halimbawa ka sa iba. Sensitibo sa enerhiya. Hindi tulad ng ibang mga zodiac sign, hindi ka kontento sa mababaw na kasagutan. Hindi ka basta tumatanggap ng bagay ng walang tanong, gusto mong malaman ang bakit. Ang pagkamausisa mong ito ang dahilan ng iyong espiritual na pagiging sensitibo. Maaari mong maramdaman ang mga enerhiya sa isang silid na hindi nakikita ng iba. Maaari kang managinip na kalaunan ay natutupad. Maaari mong mapansin na kapag iniisip mo ang isang tao, bigla siyang tatawag o magte-text. Hindi ito imahinasyon lamang, bahagi ito ng disenyo ng iyong kaluluwa. Ang Aquarius ay likas na intuitive, at kung minsan ay halos psychic, dahil bukas ang iyong enerhiya sa mga bulong ng universo. Sa Pilipinas, tinatawag natin itong pakiramdam, ang panloob na damdamin na nakakabatid kung may mangyayaring kakaiba. Madalas natin itong marinig sa pamilya, na naginip ako kagabi, at nangyari nga, o may kutob akong may mali, at dumating ang balita. Aquarius, dala mo rin ang parehong kaloob na ito, ngunit sa mas mataas na antas. Koneksyon sa sangkatauhan. Hindi lang tungkol sa sarili ang Aquarius, malalim ang iyong koneksyon sa sangkatauhan. Madalas kang mag-alala para sa kapakanan ng iba, para sa lipunan, at sa pagnanais na gawing mas mabuti ang mundo. Dahil dito, ginagamit ng universo ang mga palatandaan upang gabayan ka, hindi lamang para sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Para kang isang mensahero, tumatanggap ng mga senyal na makakatulong upang magbigay inspirasyon at proteksyon sa mga nasa paligid mo. Kaya naman madalas mong maramdaman na mabigat, na parang pasan mo ang hindi naman sayo. Dahil bukas ang puso mo sa hirap ng iba. Ngunit tandaan mo ito, ang mga palatandaan ay hindi ipinapadala upang pabigatin ka. Naroon sila upang ipaalala na hindi ka nag-iisa, binibigyan ka ng universo ng karunungan upang manguna, magmahal, at magpagaling. Paghahambing sa iba pang mga sign. Kung ikukumpara, maaaring kumilos agad ang Aries nang hindi naghihintay ng senyales. Ang Taurus ay mas naghahanap ng katatagan kaysa ng nakatagong mensahe. Ang Leo ay naghahangad ng pagkilala. Pero ang Aquarius? Ikaw ang likas na humihinto at nagtatanong, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ito nangyari ngayon? Ito ang iyong lakas. Ikaw ay nakaprograma upang makita ang mga pattern, ikonekta ang mga tuldok, at maunawaan ang buhay ng higit pa sa nakikita. At dahil dito, para sa iyo, hindi kailanman basta aksidente ang mga palatandaan. Bahagi sila ng iyong kapalaran. Pinipili ka ng universo.
Aquarius, dapat mong maunawaan, hindi lahat ay bukas sa ganitong enerhiya. Maraming tao ang nagbabaliwala, tumatawa, o itinatanggi ito. Pero ikaw dama mo ito ng napakalakas na imposibleng ipagsawalang bahala. Ang mga kilabot, panaginip, paulit-ulit na numero, sumusunod sila sa iyo dahil alam ng universo na kaya mong makinig. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng mga nakatatanda, may mga taong pinipili ng langit para magdala ng mensahe. Aquarius, isa ka sa kanila. Pinili kang makakita ng hindi nakikita ng iba, makarinig ng hindi pinapansin ng iba, at magbigay gabay gamit ang karunungang hatid ng mga palatandaang natatanggap mo. Ang iyong espiritual na landas. Ang pagiging Aquarius ay nangangahulugang hindi ordinaryo ang iyong buhay. Madalas mong maramdaman na iba ka, minsan hindi nauunawaan, minsan nag-iisa. Ngunit ang pagkakaibang ito ay hindi sumpa, ito ang iyong biyaya. Ito ang dahilan kung bakit ka natatangi, malakas, at perpektong tagatanggap ng gabay ng universo. Kaya't sa susunod na makakita ka ng palatandaan, isang paru-paro sa iyong bintana, isang kantang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan, o panaginip na tila propesya, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Sa halip, sabihin, nakikipag-usap ang universo sa akin, at ako ay nakikinig. Dahil ang katotohanan, Aquarius, ang iyong pagkatao, ang iyong pagiging sensitibo, ang iyong espiritu, lahat ng ito ay perpektong nakaayon upang mapansin ang mga banal na mensahe. At habang higit mo silang pinahahalagahan, mas lalo kang pagbubuksan ng universo ng biyaya, proteksyon, at kaliwanagan sa iyong buhay. Ang nakatagong mensahe sa likod ng mga palatandaan. Aquarius, ngayong napag-usapan na natin kung sino ka at bakit mas malinaw mong napapansin ang mga synchronicities kaysa sa iba, oras na para lumalim pa. Tuklasin natin ang mga nakatagong mensahe sa likod ng mga palatandaang nakikita mo. Dahil ang totoo, bawat palatandaan ay may kahulugan, ang ilan ay biyaya, ang ilan ay babala, pero lahat ay gabay. Isa, mga paulit-ulit na numero. Nakakakita ka ba ng mga numerong tulad ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, 3 oras 33 minuto, o 888? Tinatawag itong angel numbers, isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng pakikipag-usap ng universo. 11 oras 11 minuto, ito ang numero ng paggising. Nangangahulugang nakaayon ka sa landas ng iyong kaluluwa. Kapag paulit-ulit mo itong nakikita, sinasabi ng universo, nasa tamang direksyon ka, ituloy mo lang. 222, numero ng balanse at relasyon. Madalas itong lumilitaw kapag may makikilala kang mahalaga, o kapag malapit nang bumalik ang pagkakaisa sa iyong buhay. 333, numero ng espiritual na proteksyon. Nangangahulugang malapit sa iyo ang iyong mga anghel at ninuno, ginagabayan ang bawat hakbang mo. 888, numero ng kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, itinuturing na maswerte ang bilang na 8 dahil sumisimbolo ito ng kawalang hanggan at walang hanggang daloy. Kapag nakita mo ang 888, nangangahulugan ito na may kayamanan at oportunidad na parating. Para sa Aquarius, hindi lang basta pagkakataon ang mga numerong ito. Para silang mga karatula sa kalsada ng iyong buhay, nagpapakita kung saan dapat lumiko at kung saan dapat magpatuloy. 2, mga panaginip at bisyon. Aquarius, bigyang pansin mo ang iyong mga panaginip. Hindi sila basta random, mga nakakoding mensahe sila. Ang panaginip ng tubig ay madalas nangangahulugang damdamin o biyayang dadaloy sa iyong buhay. Ang panaginip na lumilipad o maakyat ay madalas tanda ng tagumpay at paparating na oportunidad. Ang panaginip tungkol sa isang pumanaw na mahal sa buhay ay maaaring mensahe ng proteksyon o paalala ng isang bagay na mahalaga. Sa Pilipinas, mataas ang paggalang sa mga panaginip. Maraming pamilya ang patuloy na nag-i-interpret ng panaginip bilang mga senyales. Madalas nating marinig kapag napanaginipan mo, may ibig sabihin. Aquarius, dahil sensitibo ang iyong espiritu, mas makapangyarihan ang iyong mga panaginip. Ipinapakita nila ang mga katotohanan bago pa ito mangyari. Paniwalaan mo sila. Isulat mo. Para silang mapa ng iyong hinaharap. 3, mga palatandaan sa kalikasan. Napansin mo ba kung minsan parang nakikipag-usap sa iyo ang kalikasan? Isang ibong dumadaan, isang paru-parong dumadapo sa iyong kamay, o biglang pagbabago ng panahon, hindi yan basta aksidente. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago. Kapag nakita mo ito, maaaring pumapasok ka sa panahon ng rebirth at personal growth.
Ang ibon ay maaaring mensahe ng kalayaan, paglalakbay, o bagong oportunidad na paparating. Ang ulan na biglang bumuhos ay maaaring nangangahulugang paglilinis at panibagong simula. Ang pusang nakatitig sa iyo ay maaaring simbolo ng proteksyon laban sa nakatagong panganib. Sa tradisyong Pilipino, ang mga natural na palatandaan ay madalas inuugnay sa mga biyaya o babala. Aquarius, dahil nakaayon ang iyong enerhiya sa mas mataas na vibration, mas malinaw mo itong nakikita kaysa sa iba. 4. Mga salita, kanta, at usapan. Naranasan mo na bang buksan ang radyo at eksaktong kantang kailangan mo ang tumugtog? O kaya'y isang estranghero ang nagsabi ng mga salitang eksaktong sagot sa tanong ng puso mo? Isa ring synchronicity ito. Ang paulit-ulit na lyrics ng kanta ay maaaring direktang mensahe para sa iyong espiritu. Ang isang usapang nadinig mo lang ay maaaring naglalaman ng payong hinihintay mo. Kahit isang salitang paulit-ulit na lumilitaw sa buhay mo ay maaaring senyales kung saan ka dapat magtuon ng pansin. Aquarius, paalala ng mga nakatagong mensaheng ito na hindi ka kailanman nag-iisa. Nasa paligid mo palagi ang mga sagot, kailangan mo lang mapansin. 5. Mga palatandaan sa relasyon. Minsan, lumilitaw ang mga palatandaan sa pamamagitan ng mga tao. Kapag muling nagpakita ang isang tao mula sa iyong nakaraan, maaaring may natitirang aralin o pangalawang pagkakataon. Kapag patuloy kang nakakasalamuha ng parehong uri ng tao, maaaring may tinuturo ang universo na hindi mo pa natututunan. Kapag bigla kang nakakaramdam ng matinding koneksyon sa isang bagong kakilala, maaaring ito'y isang soulmate connection na inihanda ng universo. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating marinig, may nakatadhana para sa iyo. Aquarius, ang mga palatandaan sa iyong mga relasyon ay parang mga mumo ng tinapay na gumagabay sa iyo tungo sa pag-ibig at koneksyong nakalaan para sa iyo. Bakit mahalaga ang mga mensaheng ito para sa iyo? Aquarius, tandaan mo ito, hindi mo lang ini-imagine ang mga bagay na ito. Totoo ang mga palatandaan at makapangyarihan sila. Nandito sila hindi para guluhin ka, kundi para gabayan ka. Bawat numero, bawat panaginip, bawat paru-paro, bawat salitang iyong naririnig ay bahagi ng isang mas malaking kwento, ang kwento ng iyong kapalaran. At dahil ikaw ay Aquarius, ang visionary, ang dreamer, ang piniling tagatanggap, mas malinaw ang mga palatandaang ito para sa iyo. Mas madalas silang lumitaw, mas matindi, dahil ikaw ay itinakdang sundan ang mga ito. Kaya sa susunod na makapansin ka ng palatandaan, huwag mong sabihin, nagkataon lang. Sa halip sabihin mo, ito ay gabay. Para ito sa akin. Tinatanggap ko ito. Dahil kapag nagsimula kang igalang ang mga palatandaang ito, Aquarius, magbabago ang iyong buhay. Lalapit ang mga oportunidad. Lalago ang pag-ibig. Dadaloy ang kayamanan. At tuluyang mabubuksan ang kapalarang para sa iyo simula pa noong una. Bakit hindi ito't samba? Aquarius, linawin natin ito, ang mga palatandaang nakikita mo ay hindi aksidente. Hindi sila basta random na pangyayari. Mga mensahe sila na maingat na inilagay sa iyong landas upang ipaalala na ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at pinili para sa isang mas malaking layunin. Sa buhay, maraming tao ang naniniwalang nangyayari lang ang mga bagay. Pero sa Pilipinas, palagi nating pinanghahawakan ang mas malalim na karunungan. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, walang nangyayari ng walang dahilan. At ikaw, Aquarius, higit kaninuman, dama mo ang katotohanan ito sa iyong puso. Kapag patuloy kang nakakakita ng paulit-ulit na numero, hindi ito glitch. Kapag ang isang panaginip ay sobrang totoo, hindi ito imahinasyon lang. Kapag kakaiba ang ikinikilos ng kalikasan sa paligid mo, hindi ito't samba. Mga bakas ito ng universo sa iyong buhay. Ang disenyo ng universo. Isipin mo ang universo na parang isang napakalaking tapiserya. Bawat hibla, bawat detalye, bawat kulay ay hinabi ng perpekto. Ang mga tinatawag nating coincidence ay bahagi lamang ng mas malaking disenyo. At ikaw, Aquarius, ay nasa gitna nito, tumatanggap ng mga pahiwatig na gagabay sa iyo tungo sa iyong kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang mga palatandaang nakikita mo kaysa sa iba. Bukas ang iyong espiritu, matalas ang iyong pakiramdam, at ang iyong kapalaran ay nangangailangan na mapansin mo ang mga ito. Kapag hindi mo pinansin, baka makaligtaan mo ang isang mahalagang pagkakataon. Pero kapag binigyang pansin mo, gagantimpalaan ka ng universo sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong pintuan. Mga paniniwala ng Pilipino tungkol sa palatandaan.
Sa kulturang Pilipino, mataas ang paggalang sa mga palatandaan. Kapag lumitaw ang isang mahal sa buhay sa panaginip, madalas ituring itong gabay. Kapag may ibong pumasok sa bahay, sinasabi ng marami na may dalang mensahe ito. Kahit ang biglaang kilabot o goosebumps, pinaniniwala ang palatandaan na may hindi nakikitang puwersang malapit. Hindi lang pamahiin ang mga tradisyong ito ay paraan ng pagkilala na ang buhay ay espiritual, hindi lamang pisikal. At ikaw, Aquarius, ay perpektong halimbawa nito. Sapagkat habang ang iba ay bumabaliwala sa mga senyales, dala mo ang likas na kutob upang huminto at magtanong, ano ang ibig sabihin nito? Espiritual na proteksyon at gabay. Isa pang dahilan kung bakit patuloy kang nakakatanggap ng mga palatandaan ay dahil pinoprotektahan ka. Ang universo, ang iyong mga anghel, maging ang iyong mga ninuno ay nagbabantay sa iyo. Hindi nila laging mapipigilan ang mga hamon, pero kaya kanilang bigyan ng babala, gabay, at lakas sa pamamagitan ng mga palatandaan. Halimbawa, ang naantalang biyahe o appointment ay maaaring paraan upang iligtas ka sa panganib. Ang paulit-ulit na panaginip ay maaaring babala na umiwas sa isang nakalalasong relasyon. Ang biglang kutob ay maaaring paghila sa iyo palayo sa kapahamakan. Para sa iba, mukhang coincidence lang ito. Pero para sa iyo, Aquarius, malinaw na mga palatandaan ito na may mas mataas na puwersang kumikilos. Aral ng pananampalataya. Sa kaibuturan nito, ang mga palatandaan ay paanyaya sa pananampalataya. Tila tinatanong ka ng universo, magtiwala ka ba sa akin, kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan ang lahat. Dito malalim na nakaka-relate ang mga Pilipino sapagkat bahagi na ng ating kultura ang pananampalataya. Pinalaki tayong maniwala na dinirinig ang panalangin, na dumarating ang mga biyaya sa tamang oras, at kahit ang mga pagsubok ay may nakatagong dahilan. Para sa Aquarius, ang pananampalatayang ito ay pinagsasama sa iyong likas na intuisyon, kaya't mas malapit ka sa agos ng tadhana. Bakit mahalaga ito para sa iyo? Aquarius, kung ituturing mong coincidence lamang ang mga palatandaan, isinasara mo ang pinto sa gabay. Ngunit kung kikilalanin mo silang banal na mensahe, magbabago ang iyong buhay. Lalabas ang mga oportunidad sa mga hindi inaasahang lugar. Liliwanag ang mga relasyon. Dadaloy ang kayamanan. Lalantad ang landas. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo, sambalang yan, umiti ka at alalahanin, alam mo ang katotohanan. Walang random. Walang tsamba. Lahat ay mensahe. At ang mga palatandaang nakikita mo ay patunay na ang universo ay buhay, nagsasalita, at hinuhubog ang iyong paglalakbay. Magtiwala ka rito, Aquarius. Dahil kapag ginawa mo, mauunawaan mong bawat hakbang, bawat palatandaan, bawat sandali, ay palaging dinadala ka sa lugar na itinadhana para sa iyo. Ang mga babala sa loob ng mga palatandaan. Aquarius, habang maraming palatandaan ang nagdadala ng biyaya at pag-asa, dapat mo ring maunawaan ang katotohanang ito, hindi lahat ng palatandaan ay positibo. Ang ilan ay babala, banayad na paalala mula sa universo na huminto muna, baguhin ang direksyon, o protektahan ang sarili. Ang universo ay hindi lamang narito upang buksan ang pintuan ng kasaganaan. Narito rin ito upang panatilihin kang ligtas. At kapag may panganib na dumarating emosyonal, pinansyal, o espiritual, mas lalakas at mas lilinaw ang mga palatandaan. Isa, nakakabagabag na panaginip. Kung paulit-ulit kang nananaginip ng pagbagsak, pagkalunod, o pagtakas, maaaring senyales ito na labis kang nabibigatan o patungo ka sa mapanganib na sitwasyon. Sa paniniwalang Pilipino, ang panaginip ng umaapaw na tubig o ang pagkaligaw sa dilim ay madalas babala na mag-ingat sa mga desisyon. Aquarius, bigyang pansin mo ang mga ganitong panaginip, maaari itong humihimok sa iyo na umatras muna, magnilay at protektahan ang sarili. 2. Negatibong numero. Kung paanong ang 888 ay nagdadala ng kasaganaan, may mga numerong nagbibigay babala ng kawalan ng balanse. Ang 666 ay madalas paalala na kailangan mong muling ihanay ang iyong espiritual na bahagi at huwag hayaang lamunin ng material na tukso. Ang 999 na paulit-ulit na lumilitaw ay maaaring senyales ng pagtatapos, at ang pagpigil dito ay maaaring magdala lamang ng mas malaking sakit. Hindi sumpa ang mga numerong ito, mga alerto sila, nagsasabi na kailangan mong maging handa. 3. Kakaibang paglitaw ng mga hayop. Sa kulturang Pilipino, madalas na itinuturing ang mga hayop bilang mga mensahero.
Ang itim na gamo-gamo na pumapasok sa bahay ay pinaniniwalaang nagdadala ng babala mula sa espiritu. Ang paulit-ulit na paglitaw ng uwak o kwago ay maaaring senyales ng pagbabago, ngunit kalakip din nito ang paalala na mag-ingat. Kapag ang mga aso ay tumatahol o umiiyak sa hating gabi nang walang malinaw na dahilan, sinasabi ng mga nakatatanda na maaaring may hindi nakikitang enerhiya sa paligid. Para sa Aquarius, hindi ito dapat katakutan kundi igalang. Mga senyales sila na dagdagan ang iyong kamalayan, manalangin para sa proteksyon, at bantayan ang iyong enerhiya. 4. Paulit-ulit na hadlang. Minsan, hindi sa panaginip o numero dumarating ang babala, kundi sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung bawat pagsisikap mo ay laging nababalakid, nadedelay, o napuputol, maaaring hindi ito malas. Maaaring ito ay paraan ng universo upang ilayo ka sa maling landas. Aquarius, kailangang matutunan mong kilalanin kung kailan mabuti ang magpursige, at kung kailan mas matalino ang bitawan. Ano ang dapat gawin kapag lumitaw ang mga babala? Aquarius, kapag napansin mo ang mga palatandaang ito, huwag kang mataranta. Hindi sila narito upang ikulong ka sa takot, narito sila upang ihanda ka. Tanggapin sila bilang mga banayad na bulong. Huminto muna bago magdesisyon. Protektahan ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng panalangin o meditasyon. Linisin ang iyong kapaligiran gamit ang ilaw, insenso, o mga simpleng tradisyon ng Pilipino gaya ng pagwiwisik ng asin. Higit sa lahat, magtiwala na ginagabayan ka palayo sa kapahamakan. Tandaan, ang mga babala ay hindi parusa. Mga regalo sila. Patunay na ikaw ay mahal, binabantayan, at pinoprotektahan. Kaya imbes na katakutan ang mga palatandaan, yakapin mo sila. Sapagkat kahit tila madilim, bahagi pa rin sila ng parehong universal na pag-ibig na nais kang ihatid sa liwanag. Paano dapat tumugon ang Aquarius sa mga palatandaan? Aquarius, ngayong nauunawaan mo na ang mga biyaya at babala na nakatago sa mga palatandaan, ang tanong ay, paano ka dapat tumugon? Ang makita ang mga palatandaan ay hindi sapat, dapat alam mo rin kung paano kikilos kapag lumitaw sila. Dahil hindi lang nais ng universo na mapansin mo, nais nitong makibahagi ka sa iyong tadhana. 1. Huminto at magnilay. Kapag lumitaw ang isang palatandaan, huwag mo lang basta lampasan. Huminto. Huminga ng malalim at itanong sa sarili, ano ang mensahe rito? Halimbawa, kung nakita mo ang 11 oras 11 minuto, huwag lang ngumiti at magpatuloy. Tumigil at pansinin kung ano ang iniisip mo sa mismong sandaling iyon, dahil madalas konektado ang palatandaan sa iyong damdamin o iniisip noon. 2. Isulat ang mga palatandaan. Isa sa pinakamakapangyarihang gawain ay ang paglalagay ng journal ng mga palatandaan. Isulat ang mga numerong nakita mo, mga panaginip na naalala mo, o kakaibang pangyayari. Sa paglipas ng panahon, makakakita ka ng mga pattern. Mapapansin mong hindi random ang universo, binubuo nito ang kwento ng iyong buhay. Sa Pilipinas, likas na ginagawa ito ng mga pamilya kapag nagkukwento, noong nakaraang linggo na panaginipan ko ito, at ngayon nangyari nga. Ang pagsusulat ay nagpapalinaw sa mensahe. 3. Tumugon sa pamamagitan ng panalangin o intention. Kapag dumating ang isang palatandaan, tumugon ng may pasasalamat. Isang simpleng panalangin gaya ng, Salamat, Universo, sa paggabay sa akin o Salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng mensaheng ito, ay nagpapalakas ng koneksyon. Sa Pilipinas, pinalaki tayong manalangin tuwing may senyales, mula sa paggawa ng sign of the cross kapag dumadaan sa simbahan, hanggang sa pagbulong ng dasal matapos ang isang panaginip. Ang ganitong gawain ay nagbabago ng kamalayan tungo sa pananampalataya, at ang pananampalataya ay nagpaparami ng biyaya. 4. Protektahan ang iyong enerhiya. Aquarius, dahil sensitibo ka, minsan ang mga palatandaan, lalo na ang mga babala, ay mabigat sa pakiramdam. Protektahan ang sarili sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong enerhiya. Magbukas ng kandila. Magsunog ng insenso. Magwisik ng asin sa mga sulok ng iyong bahay. O simpleng umupo sa katahimikan, huminga, at isipin ang maliwanag na puting liwanag na nakapaligid sa iyo. Hindi ito pamahiin, mga paraan ito upang ihanay ang iyong kaluluwa sa kapayapaan at proteksyon. 5. Kumilos ng may inspirasyon. Tandaan, ang mga palatandaan ay hindi lang para obserbahan, kailangan din pagbigyan sa pamamagitan ng aksyon. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga palatandaan ng kasaganaan, magsimula kang maghanda para sa mga oportunidad, maglaan ng oras sa pag-aaral, mag-ipon ng matalino, at buksan ang puso sa mga bagong pagkakataon.
Kung ang mga palatandaan ay tungkol sa pag-ibig, huwag kang magtago, makipag-usap, magpatawad, o tanggapin ang bagong taong darating. Kung mga babala ang dumarating, huwag itong baliwalain, baguhin ang iyong hakbang, ayusin ang iyong plano, o dagdagan ang pag-ingat. 6. Magtiwala sa tamang oras. Sa huli, Aquarius, magtiwala ka sa timing ng iyong buhay. Madalas lumilitaw ang mga palatandaan bago pa dumating ang biyaya. Huwag kang mainip kung hindi agad darating ang resulta. Sa kulturang Pilipino, palagi nating sinasabi, darating din sa tamang oras. Ang mga palatandaan ay patunay na paparating na ang iyong biyaya. Magtiwala sa proseso at hayaang magpakita ng mahika ang universo. Aquarius, malinaw na ngayon, ang mga palatandaan sa paligid mo ay hindi tsamba. Mga bulong sila mula sa universo, banayad na pagtulak na nagpapaalala na ang iyong buhay ay ginagabayan, ang iyong landas ay pinagpala, at ang iyong kapalaran ay unti-unting nahahayag. Mula sa mga numerong paulit-ulit na sumusunod sa iyo, hanggang sa mga panaginip na mas malakas magsalita kaysa salita, hanggang sa mga biglang sandali na tila mahiwaga, lahat ng ito ay patunay na ikaw ay piniling makakita ng hindi pinapansin ng iba. At tandaan, hindi mo lang nakikita ang mga palatandaang ito para sa iyong sarili. Nakikita mo sila dahil ikaw ay nakalaan upang magbigay inspirasyon, gumabay, at magbigay liwanag sa iba.